Mukhang kinarma na nga. Yung apat na bumaliktad na dating sundalo at nabalitaan po natin sa social media, may mga post na pumaldo daw sila. Yun nga lang, kakasuhan na kasama si Tamba at si Saldico. Nako, kung totoo man ito, habang maaga pa dun sa apat, mag-isip-isip na kayo. Pumanig kayo sa katotohanan, hindi yung nasa isip nyo ay pumaldo lang. Lahat ng yan, may kapaliguradong mapapahamak lang kayo dyan. Ikakahiya na kayo ng mga nakakilala sa inyo, kamag-anak nyo, tapos eto, may kaso. Ayon dito sa balita ngayon, posibleng isama umano bilang mga respondent sa kasong plunder ang apat na dating bodyguard ni ex-Ako Bicol Representative Saldico na nag-recant ng kanilang mga naunang salaysay ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Nako, sana totoo ito, hindi lang puro kwento, ha? Ayon pa sa opisyal, kung hindi natatayong testigo ang apat, maaari silang ituring na respondent kaugnay ng aligasyong paghahatid ng bilyon-bilyong pisong cash. Tama nga naman. O paano yan? Kaugnay ito ng plunder allegations laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at co hinggil sa umano'y 56 bilyong ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025. Itinanggi ni Romualdez ang mga aligasyon laban sa kanya. Nilinaw naman ni Clavano na hindi pa natanggap ng investigators ang opisyal na kopya ng recantations. Bagamat kalakip umano ang mga ito sa counter affidavit na isinumite ni Romualdez. Alain mo napapansin niyo po ngayon yung Brave 14 at yung mga may nadagdag ay may mga po sila na masaya sila kasi yung kung baga nasa panig sila sa katotohanan. Ngayon yung apat mukhang stress kasi nakapag-video call pa sila kay Attorney Baligon nakaraan ay mukhang stress nga sila yung apat na yan. Anuin mo yung pera kung nahihiya ka na, natatakot na, nasaan yung pagiging sundalo mo? Yung Brave 14 ngayon, di ba? Kahit ginigipit sila, maraming tumutulong at sumusuporta sa kanila. Kaya pansin nyo, nakangiti pa rin sila. Yung apat, malamang sa gabi, hindi na rin makakatulog yung mga yan. Sana seryoso po ang ombudsman tungkol dito. Pero kung iisipin mo naman, may punto kung bakit sila makakasuhan. Kasi hindi na sila nagiging witness. Lumalabas kasi, naging pabor na sila kay Tamba lang. Ang mga netizens, duda pa rin hanggang ngayon. Kasi ang tagal na pong napag-usapan niyang kaso-kaso tungkol kay Romualdez, Saldico. Nauna pa nga yung mga nagsasalita dyan. Nauna pang nakasuhan, nauna pang nakulong. Ito, sa mga netizens, ang sabi ni Maloni Chona, maniwala lang kami kung nasa rehas na sila. May duda nga. Sabi ni Hana Ordenes, maniwala lang kami pag nakita ng dalawang mata namin nasa kulungan na sila. Sabi ni Mark Dione Rosero, gawin nyo kung totoo. Maraming nagdududa, pero dito sa naging dahilan kung bakit sasampahan ng kaso itong apat, ay posible din talaga dahil dun sa pagbaliktad nila. Sana, hindi kasama sa script yan. Ang masama dito, magpapasko na lang, may makulong ba sa mga buhayang yan? May abangan. 4 ex-bodyguards na bumaliktad posibleng isama sa plunder case versus Romualdez and Saldico. Posibleng isama umano bilang mga respondent sa kasong plunder ang apat na dating bodyguard ni ex-Ako Bicol Representative Saldico na nag-recant ng kanilang mga naunang salaysay ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Sabi niya, there are indications that the panel of investigators may implead as part of the plunder charge the former security escorts of Saldico, 4 of whom recently allegedly recanted their earlier statement. Ayon pa sa opisyal, kung hindi natatayong testigo ang apat, maaari silang ituring na respondent kaugnay ng aligasyong paghatid ng bilyong pisong cash. If they will not become our witness, sabi ni Clavano, then they are merely respondents in a crime where they delivered billions of pesos to the respondents in that case. Kaugnay ito ng plunder allegations laban kina dating Speaker Martin Romualdez at co.
hinggil sa umano'y 56 billion ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025. Itinatanggi ni Romualdez ang mga aligasyon laban sa kanya. Nilinaw naman ni Clavano na hindi pa natatanggap ng investigators ang opisyal na kopya ng recantations, bagamat kalakip umano ang mga ito sa counter affidavit na isinumiti ni Romualdez. Okay. Kaya ito, nung nag-recant yung apat, nakakatawa itong Senator Erwin Tulfo. Di ba siya ang Blue Ribbon Committee Chair? Magkaiba sila ng pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya, parang hindi nag-uusap. Tuwan-tuwa si Erwin Tulfo. Ay, salamat sa Diyos at naliwanagan sila. Maganda yung ginawa nila. Dahil nakita na nila ang katotohanan. Si Rimulya naman galit. Sabi niya, si Romualdez, ang lahat ang may pakanan nito. Hindi pwede yan. Kakasuhan natin. Yun ang tama. Kaya yung pahayag ni Ombudsman Rimulya, inulit lang nitong si Assistant Ombudsman Clavano, sana nga, tutuluyan nilang kasuhan tong apat. Para hindi naman, kasi ang kawawa itong Brave 14 plus 3. Biro mo yan kung totoo yung aligasyon na 25 million ang ibinayad, tinanggap ng apat. Ito namang remaining 14 is tinanggihan nila. Si Sergeant Manalansan, nagsabi siya na may recording ako sir na i-record ko yung pag-offer sa akin ng malaking halaga. Mabuti na lang at na-record ko at may ebidensya ako. So, sana, palagi itong past few days, everyday nagpupunta ang Brave 14 sa Office of the Ombudsman dahil kinukunan sila talaga ng mga pahayag. At may napanood akong statement ni Attorney Baligod. Sabi niya parang magkakatotoo na may mapaparusahan na, may makukulong na sa mga mastermind. Kasi ang pagkakaintindi ko sa statement ni Attorney Baligod, parang totohanan ang ginagawa ng ombudsman sa pag-iimbestiga. Sana nga. Kasi baka mamaya drama-drama lang itong ginagawa. Kasi maraming hindi naniniwala. Example, si Congressman Edgar Erese, sabi niya, hindi ako naniniwala, bola lang yan. Hindi kakasuhan yan. Kaya ako rin, although naniniwala ako sa mga adhikain ni Attorney Baligod, talagang laban niya sa korupsyon, grabe. Kaya lang yung sinabi niya na parang may mapaparusahan, wala pa rin. Wait and see na lang. Itong mga sinasabi ni Boying Rimulya, Clavano na kakasuhan itong apat, huwag tayong padala. Kasi baka, alam mo na, hanggat hindi nila tuluyan sampahan ng kaso, maisyuhan ng warrant of arrest at makulong si Romualdez, saka na lang tayo maniwala.